Isip, hindi na ba tayo gagawa ng paraan? Kaya nandito po ang aming team, lalo na po sa pangunguna po ng ating Mayora, Mara Tamundong, at ang ating Vice Alcalde na si Remy Ollales at ang ating mga kasama na konsyal para magtulong-tulong po kami na palakasin po ang tinatawag na marathon. Dahil kung wala pong tatayo na katulad namin, kasi marami yung kami nadidinig eh. Hindi nyo ba alam na ang babanggayin nyo ay mabigat? Hindi ho kami nabibigatan. Nabibigatan ho kami sa kasaysayan ho ng Maynila na hindi na ho natin nabago paulit-ulit. Sila na sila, sila na sila. Ngayon, ang isang bagay na sinasabi po natin ay bakit nga may eleksyon? Bakit may mga pinipili tayo? Pag sinasabing may pinipili, hindi pa rin ho natututo ang mga taga-Maynila. At this time, meron pa kayong panahon para makapag-isip. Huwag na ho natin pabayaan yung ating mga mamamayan sa Maynila, lalo-lalo na yung nandito yung Bangayan, nandito yung ganyan, nakakalimutan na po yung paligid ng Maynila. Ano ba yung problema ng Maynila? Sa basura lang po, tatapatin ko ho kayo. Minsan, ang sinasabi natin, bakit yung Maynila lubog-lubog? Oo, nandito na. Bakit yung barangay natin ay nahihirapan? Kasi nga po, yung nakaupo po, kaya nahihirapan siya, hindi ho niya ino-open sa taga-Maynila. Ano ba ang dapat na gawin? Dapat sinisit down po yan eh. Hindi yung umupo ka dyan, 3 taon, nandiyan ka. Ngayon, kung kailan may eleksyon, sasabihin mo na naman na pagbigyan nyo kami. Eh, pag sinabi pagbigyan, doon po yung tinatawag na kung maayos, siguro walang eleksyon. Kaya ho may eleksyon para ho makapili yung mga mamamayan sa Maynila na ang tinatawag po dyan a better one. Ngayon, huwag ho natin kalilimutan, mabilis ho ang panahon, mabilis ang oras, mamaya bukas, eleksyon na po. Isa lang ho ang ibibiling ko sa mga taga-Maynila. Liwanagin nyo ang isip nyo bago kayo bumoto, pag-isipan nyo ng maraming beses. Huwag ho natin pabayaan ang ating kabataan, lalo na ho ang ating mga senior citizen na pagpumunta po sa tinatawag na center. Sipin nyo, senior citizen po yan. Pupunta po sa center. Hihingi po ng gamot. Ang isasagot po, wala po kami stock. Bakit? Marami yung nagtatanong sa akin eh. Kasi pangalan ko lang po, Edwin Cayetano eh. Alam niyo, sabi sa akin, ng mga constituent, Sir, ano ba yung mapapangako nyo pag kayo ay umupo? Sabi ko, siguro hindi naman mahirap na ang mga senior citizen, huwag na natin papuntahin sa center. Ang gawin natin, monthly, ibigay na natin yung maintenance sa kanila na malaking bagay sa isang nakatatanda or hindi makapunta sa isang center. Ngayon, paulit-ulit, ang sinasabi nga natin pare-pareho, bakit tayo nandito sa mundo? Dahil sa magulang mo natin. Ngayon, sinasabi nga natin may magulang tayo eh. In the mere fact, bakit natin napapabayaan ng mga senior citizen? Dumating na po yung darating sa May 12 na isang mayora na may puso at damdamin na makakapagbigay ng kahalagahan sa ating mga senior citizen at lalo na yung mga darating mga kabataan at mga susunod pang henerasyon. Ngayon, huwag ho natin pabayaan. Paulit-ulit, sasabihin ko sa inyo, hindi ho kami magsasawa na huwag na natin ibigay sa isang kamay na tayo ay mapapahamak lahat. Baka magising na lang tayo isang umaga, wala na ho yung mga property nyo, wala na ho yung mga inaasahan ninyo, na ang sinasabi po ng iba, kami po ay 30 taon na rito, kami po ay 50 taon na rito.
Isang linggo lang, kausap ko yung mga tricycle driver. Hindi po ako tricycle driver, pero sumasakay po ako ng tricycle. Ang mabigat po dito, noon ko lang nalaman dahil di ho magawa ng paraan para bigyan ho ng tinatawag na prangkisa ang isang team ng Deche Toda, sabihin natin. Ngayon, ako, galing ako ng flying squad ng Land Transportation Office. Totoo po yan eh. Hindi ko kayo bibigyan ng prangkisa pag wala ko kayong terminal. Eh, ang dami pong lupa sa Maynila na pwedeng gawin terminal para ipresenta yan sa LTFRB. Kasi kahit kumuha ko kayo ng taxi, itatanong sa inyo ng LTFRB, nasaan ang garahe mo? Pinakikita ko may garahe. Nasaan ang jeep mo? Pinakikita may garahe. Pero ang maralita ng mga tricycle driver ay umiiyak buong Maynila. Umiiyak dahil wala ka silang kapasidad para bumili ng lupa. Ngayon, pag may eleksyon, sinasabi, akong bahala sa inyo. Mawawalan kayo ng problema. Eh, sa kwento, nawala ng problema. Pero pagkatapos ng eleksyon, bumalik doon sa sinasabi na pagluha ng mga mahihirap. Ngayon, huwag na ho natin pabayaan sa darating na eleksyon, buksan na po natin ang isip at damdamin natin. Huwag na ho tayong lumayo sa kwento ng Maynila. Ako magsi-68 na ho ako. Ang bahay ho namin yan, 1911. Hindi ho kami nakakadinig ng problema ng mga panahon na yon. Pero ngayon, akala ko, malayo na ho narating na Maynila. Alam niyo, pag sinabi sa ibang bansa, yung Maynila, Manila is the best. Manila is great. Ngayon ho, kinatatakutan na ho Maynila. Nandiyan po sa harapan natin ang mga establishmento. Isang araw lang, kumakain ako sa KFC. Paglabas nung kumakain, inagawan ng kwintas, inagawan ng relo. Pag hindi ho nakontrol yung mga ganyan, kaya ho dumadating ho yan, tatapatin ko kayo, kulang ang trabaho sa Maynila. Kulang ang pagrespeto. Kulang din ang tinatawag na police power ng mga barangay. Ngayon kung kami po ay papalarin na makaupo, ay pipilitin ko po na mag-lecture ho sa mga barangay kung kinakailangan sa buong Maynila. Na magkaroon sila ng police power para hindi po nahihirapan ang ating constituent, lalo na po yung tinatawag na Manila Police District. Hindi ho kaya yan sa buong Maynila. Ngayon, idudukson ko sa inyo, tuwing umiikot po kami, kahit tumatakbo po ako sa 4th District, pumunta ho kayo sa ibang istasyon, lalo na ho dyan sa pinaparadahan ng mga trailer na yan. Okay naman ang peace and order. Paano magiging okay ng peace and order? Nagre-reklamo ho yung mga driver. Tanghalin tapat, umaga, hapon, inaakit po yan. Tinututukan yung driver. Yung polis, sad to say, kawawa po mga polis. Napapag-initan ng taong bayan. Pero sa police visibility, palakasin po natin. Huwag ho tayong pumayag na malugmok ang Maynila sa isang pamamagitan lang ng may mga kamay na napapabayaan po. Maraming salamat po sa inyo at nagagalak po ako na nandito po kami at nadinig nyo ang aming mensahe. Maraming po salamat. Okay, thank you sir, Sir Edwin Cayetano. Okay, sino po? Meron po ba? Meron po. Sige po. So, kung di po ako nagkakamali, ang tanong ay, paano ba tayo simula? Tama po ba yun? Opo. Okay. Siguro po, ang masasabi ko, una po, bakit ako sumama rito at nasimulan po yung katanungan nyo, paano tayo nagsimula. Bunsod po ng nakita ko rin sa Manila. Una, parang nakita ko ay wala nang pag-asa. Actually, ang totohanan niya, pumili na ako ng property sa labas ng Maynila. Dahil ang plano ko,
mamuhay na sa labas ng Maynila. Dahil nga para nakikita ko sa Maynila, unang-una ang kahirapan, pabaon ng pabaon, no? Palago ng palago ang kahirapan, at ang kriminalidad. Kagaya ng sabi ng mga kasama ko, sa buong mundo ay panglima tayo, at sa Asia, number 1 tayo sa kriminalidad. It's only a matter of time para po maging biktima ang isa sa atin ng kriminalidad nito. So, marami pa po tayong pwedeng pag-usapan dito tungkol sa problema ng Maynila. Pero ang katanungan po, paano tayo nagsimula? So, ako po, bunsod po ng baka meron ako may contribute na konti sa laban na to para ito nakikita kong problema ng Maynila ay mabago. Kaya lang po wala naman po akong platform para gawin po yung pagbabago na yan. So isang araw po dumating yung oportunidad. Dahil bitihan po ako, sumama kay Mara. At yung po ang tanong din sa akin ng mga tao, bakit kay Mara ka sumama? Ang tanong ko, sino sasamahan ko? Itong mga nakukula-kula na puro may bahid na ng korupsyon, may mga kaso nakabinbin sa ombudsman, o itong taong malinis. So doon po ako nagsimula sa kaisipan sa pagsama rito. Samahan ng malinis, subukan kung may magagawa tayo. Ilalahad natin sa taong Maynila ang nasa puso natin. Kung maunawaan po nila tayo at samahan tayo sa pagbabago na to, yun po ang aking inaasahan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Okay, maraming salamat, Sir Harry Huecas. Okay, kayo po, sir. Yes. Yun nga po, ang tanong bakit ba sumama at bakit ba kami pinagkatiwalaan ni Super Mara, dating Vice Mayor? Una-una, sa 1994, naging barangay kagawad na ako 3 terms. Then, naging Vice President ng Sangguniang Kabataan. Tapos, naging 3 terms kagawad, 3 terms sa chairman. So, 13 years ako naging barangay chairman. Naging 6 years ako sa GPTA, President ng Montegrosa School. 6 years din ako naging President ng Usulokbang. So, naging Vice President din ako ng Bahay Musika Foundation. Naging Director din po ako ng space ng tinatawag natin na Federation ng Maynila. So, dun sa kapasidad, ako tutusin na na kami overqualified. Dahil yung mga nakaupo naman dyan, hindi naman nagdaan sa ng public sector. Di ba? So, ano yung kapasidad namin? Marami. So, ang gusto lang namin, magkaisa tayo para mabago natin yung ng Maynila. Sa basura, lahat ng sinabi nila. Dahil doon ko naman kaya naman po ako sumama. Dahil dahil sa si Super Mara hindi pa ho na ipopwesto sa City of Mayor City, gumagawa na, tumutulong na. Nakita namin doon yung tulong hindi lang sa mga bata, hindi lang sa senior citizen. Lahat, maging sa labas ng Metro Manila, tumutulong siya. Kaya hindi na kami nagdalawang isip, kahit 3 isip, 4 na isip. Kung pagkasabi-sabi na tatakbo kami, kumuha agad kami. Yun lang, at maraming salamat sa inyo. Okay, maraming salamat, Sir Strauss Tugnao. Okay, last but not least, si Sir Edwin Salve. Sir. Yes, sir. Binabasa ko yung pangalan mo kanina. Orion. Orion is constellation of stars. Correct. Like Pleiades. Yes, that's right. Pagwapo yung ating news. Hindi po. Maraming pong salamat. Ano po? Alam niyo mo, lahat po nasabi na ata. No? Now, ang topic po natin is beyond politics. So, beyond politics is not just filing our COC, it's not just, going down. Ang dito po, yung sa amin po dito, sa pamumuno ng ating beloved Mayor at Talundong, ay yung puso. May nagtanong sa akin, actually, I'm teaching moral values din sa PNP. Pati dito sa WPD, during the time of General Rason, General, itong isa, yung governor ng Zambales. Si Abdani. So, every Monday, andun po ako. Alam nyo, may nagtanong sa akin, sir, ano ba talaga ang problema? Meron tayong mga FBI, police, lahat ng law enforcers. Bakit hindi pa rin matanggal ang kriminalidad? We have audit, di ba? Meron tayong lahat ng agency, meron. Ang sabi ko sa kanya, alam mo, Brad, me as the founding chairman and president of the Alpha Omega Anti-Crime Task Force, the very heart, ano ba talaga ang problema?
the problem is that the very heart of the problem is the problem of the heart. Nasa puso po ang problema ng tao. Na, hindi basihan ang matas ang pinag-aralan. Of course, maraming salamat. Hindi basihan ang mga natapos o PhD, MDD, lahat na nandyan. Eh kung yung puso, wala pa rin. Maraming nagnanakaw ng mga nahuli agad, snatch. Paano yung magnanakaw sa gobyerno? Hindi na nakukulong eh. Makulong man, andun lang sa house arrest o kaya hospital arrest. Pagkatapos yan, wala na. Di ba? I mean, you know, alam nyo, marami tayong sasabat, time constraint, wala tayong masyadong oras. Kaya ang problema talaga ay puso ng tao. I would like to close with this. I'd like to quote Edmund Burke. Sabi niya, "The only thing necessary for the triumph of evil men is for good men do nothing." Now, we are here good men. Gusto niya kaming sumama, lima sa Manila. We are here ourselves. We are the few good men in this world. Marahil, we are still the few good men in Manila, you know, from District 1 to 6. We will do it. Kasi maraming tao, tama nga sinabi nila, bumababa lang pag-eleksyon eh. Dito, subukan nyo kami. Kahit tapos na ang eleksyon, bababa pa rin kami. Di ba? Sabi ni Cayetano Edwin Tocayo eh, minsan nakakapanggigil na rin yung mga nangyayari. I was born here sa Manila, 1959, sa Balot Tondo. Taga-Tondo, taga-Manila. Marami siyang kumakandidato, hindi mo talaga dito eh. Lilipat lang kapag malapit ng eleksyon. Dahil nakabili ng pag-aari, pwede na. Kasi yung batas natin, 3 to 6 months, pwede ka na maging taga-Manila eh. So may mga pupunta na, oh, mag-eleksyon na. Oh, lipat na tayo doon. So, ganun nangyayari. Yung mga taga-Manila naman, ililipat dahil lang matira, dadalhin na naman sa kung saan sa dadalhin. Pag election naman, pinababalik. Alam mo, nakakasawa na yung gano'n. But let us see. Now, I have to close in this. I would like to quote biblical perspective, Isaiah chapter 9 verse 6. Ang sabi doon, malapit ang this way. It was prophesied, Isaiah 9:6, "For unto us a son is born," that is Jesus Christ, "and the government shall be upon his shoulder." Ang isang bansa o Manila, kapag walang Diyos sa puso, wala din mangyayari. Kaya maliwanag ang sabi, Isaiah 9:6, "For unto us a son is born, and the government shall be upon his shoulder, and his name is Counselor." Ang sabi doon, the mighty everlasting Father, and the Prince of Peace. Gusto natin ng peace and order. Maglalagay tayo ng Diyos sa ating puso. We will never have peace until the Prince of Peace will be in our hearts. Maraming pong salamat. Huwag niyo kakalimutan ang ating mahal na mayora, ang ating vice mayor, lahat po na nandito ng mga gwapo at nag-iisa naming prinsesa dito, na nandito nakasama natin dito sa Mara Tamundong, Super Mara Tamundong team. Maraming pong salamat. May God bless lahat ng mga taga District 6. Huwag niyo kakalimutan. We could say that we are still the few good men in Manila. Maraming pong salamat. All right, thank you very much, Sir Edwin Salve. Very inspiring. Maraming salamat sa inyong lahat, no? Lahat ng mga candidates for councilor in the city of Manila. Unfortunately, wala po tayong masyadong extra time para makapag-discuss, balitaktakan sa maraming iba't ibang mga topics. Pero I think this was a great opportunity for everyone to be able to share yung kanilang pinanggalingan, ang kanilang mga hinanakit, ang kanilang motivations for serving and offering to become a part of the governance structure of the City of Manila. Thank you very much again for your time. Thank you for coming over to our humble studio. Maraming salamat po. Again, ladies and gentlemen, ako po si Orion Perez Dugdug. Nandito po tayo sa Beyond Politics. I am here filling in for Sir Johnny Gomez. Alright, a good morning to you all. Maraming salamat and God bless. Thank you.